Nako, kahapon nag-ikot yung ating mga kasamahan dito sa Sigaw ng Bayan. Dito po sa paligid ng City Hall ng Maynila hanggang dito sa may SM San Marcelino. Inikot po nila dito hanggang sa UDM. Inikot po nila para mapatotohanan yung mga tumatawag sa atin kung totoo yung mga sinasabi nila na sangkatutak na ang mga parking dito sa mga lugar na to. Pero ito po ang tumambad sa atin. Talagang sobra po ang mga parking dito sa paligid ng City Hall ng Maynila. Nakita po natin yung ilalim ng LRT mula City Hall hanggang dulo. Yung gitna na dati naman hindi naman po pinaparkingan yan. Nakita natin yung bangketa sa kabila sa may SM side banda. Halos lahat puro parking na. Yung dito sa may mismong City Hall, parking na din po. Napakaliit na lang po ng espasyo na dinadaanan ng mga sasakyan dito po sa City Hall, samantalang napakaluwag na itong area na to. Hindi po ito sa pagbabatikos, ito po yung katotohanan na nakita po ng ating mga kasamahan na talagang sandamakmak na ang parking, lalo-lalo na rito sa pag-ikot ng SM sa may San Marcelino. Makikita nyo po halos yung kanto. May pilahan ng tricycle, may parking na motor, may kabilaan ng pilahan ng tricycle. Hindi po ba nakikita ito ng lungsod ng Maynila? Nakakasira po to para sa ating mayora. Itong mga sangkatutak na parking na to. Hindi po ba iniisip ito nung may hawak dito sa mga parking na to na maaring ikasira ni Mayor itong nangyayaring sobrang parking dito sa mga lugar na to. Samantalang yung mga nasa malayong lugar, nakikita natin, ino-operate natin mga illegal parking kahit isang piraso lang pinupuntahan natin. Isamantalang dito lang sa baba ng City Hall, makikita nyo na ang napakadaming obstruction. Nakikita natin sa video na yung mga tao naglalakad na sa kalsada. Yung mga parking, yung mga sasakyan halos usad pagong na. Hindi na daan ng maayos dahil sa mga parking na to. Inukupan nyo na nga yung parking ng bangketa. Pati ba naman po itong kalsada gagamitin pa natin? Sana po dadaan ng mga tao. Sana po maglalakad din siyempre po sa kalsada. Malaking kasiraan po ito sa Manila City Hall dahil po ito po ang kapital ng ating bansa. Tapos makikita po sa paligid ng ating City Hall ng Maynila, makikita natin na sangkatutak na parking. Meron pa po dito bandang UDM, yung bangketa dyan sa ilalim ng LRT, napakadami ng parking. Sangkadamakmak na motor. Tapos dito sa kabila, pilahan pa ng tricycle. Pagdating sa tapat ng entrance ng UDM, sangkatutak din ng parking. Ano po bang nangyayari sa lungsod ng Maynila? Huwag po natin nasabihin na sinisiraan tayo ni Kamatay. Nakikita din po natin, masakit po tanggapin ang katotohanan. Ito po ba ay alam ng ating mayora? Yung nangyayari sa baba mismo ng kanyang opisina kung gaano kagrabe ang mga parking dyan. Ayan po lagi ang inaangal ng mga ilang mga pumupunta dyan sa Maynila, ilang mga residente, ilang Manileño, yung mga parking. Sandamakmak na parking. Tapos lahat halos ng mga kanto ay may pilahan ng tricycle. City Hall po yan ng Maynila. Dapat po yan ang pinakamaganda. Capital po ito ng ating bansa. Dapat ayan ang pinagaganda natin. Wag po natin babuyin, wag po natin palibutan ng parking, wag po natin palibutan ng mga pilahan ng mga tricycle. Naku po, nakakapag-isip po ba tayo? Kasiraan po ito sa mayor ng lungsod ng Maynila. Nakita po natin, disappointed talaga tayo. Lalo-lalo na yung mga kasamahan natin sa nangyayari dito. Yung nakita nila kahapon dito sa may palibot ng Manila City Hall. Sobra na. Hayaan nyo naman po ng papakinabangan naman ng mga residente, mga Manileño, mga nagbabayad ng tax, yung mga bangketa na yan, yung mga sidewalk na yan. Hindi po yan ipinagawa. Tandaan po ninyo, hindi po yan pinagawa para gawin natin pay parking. Wala na po ba tayong hiya dahil sa harapan ng Manila City Hall? Ganyan ang itsura ng harapan ng Manila City Hall. Nananawagan po tayo sa mayor ng lungsod ng Maynila na minsan po bumaba po kayo at para makita nyo ng personal kung anong itsura
niyang paligid ng Manila City Hall. Hindi po ba nag-iisip yung tinalaga nyo dyan na mag-ayos ng parking? Pinalitan natin yung mga dating nakaupo dyan, yung mga dating nagko-control ng parking na yan. Pinalitan natin dahil iaayos natin. Pero bakit po ganun? Lalo pong tumitindi. Lalo pong nadodoble ang mga parking. Halos yung gitna. Kulang na lang po buong daanan gawin natin parking. Sana po pakisabihan po yung itinalaga nating humahawak ng parking dyan na ayusin niya yung trabaho niya. Dahil po napupulaan po tayo dyan sa parking na yan. Ayaw na lang po magsikibo ng mga tao. Lalo-lalo na yung mga ibang barangay official. Ayaw na lang po magkibo dahil ayaw nila na madamay. Ayaw nila na mapag-initan. Kaya pinapabayaan na lang po nila kung anong gusto yung parking na yan. Kung maglagay sila sa barangay, okay lang, sige. Hindi nila pwedeng harangin. Kasi utos yan galing sa City Hall. Sana po mabago po yan. Matagal nang inire-request sa atin ng ating mga kababayang Manileño na yung parking na yan. Hindi naman po natin sinabi na tanggalin natin ang parking na yan. Isaayos lang po natin. Kasi po yan, daanan ng tao ang bangketa, daanan ng sasakyan, ang kalsada. Sila lang po dapat yan. Hindi po natin dapat lagyan ng parking yan. Napakasikip na po ng Maynila. Dadagdagan pa po natin ng ganyan. Kaya po ang lungsod ng Maynila, grabe ang traffic dahil sa mga parking na yan. Sana po mapakinggan yung ating hinaing, mapakinggan yung hinaing ng mga tao na hindi makarekta, hindi makapagsumbong ng diretso dyan sa Manila City Hall dahil hindi rin sila napapansin. Kaya sana po mapakinggan natin o mapanood natin ang mga live natin dito at para malaman din po natin yung tunay na problema ng lungsod ng Maynila. Magandang araw po at God bless.